Ng Diyos, sa mahirap at mabuti ay pinauulan ng Diyos. Amen? Ayan ang patunay na siya ay pantay. Ayan. Pagtuturing sa atin. Okay? May mga pagkakataon na nag-worship tayo, minsan parang gusto na nating huwag tumigil. Di ba? May mga ganon na sitwasyon. Para bang kasi tayo mga Pilipino, ang isang nakita ko na obserbasyon ko sa atin, hindi tayo, hindi naman lahat, pero majority, hindi tayo masyadong expressive sa salita. Diba? Yung hindi tayo magaling magsabi minsan ng ating nararamdaman. That's why, madalas ginadaan natin sa pagkanta. Ayan. Kaya yung kultura natin, kaya pagdating kahit 24 hours, di ba? Diyan lang nangyayari yan. Sa atin lang. Nakatin na ba kayo ng gano'n? 24 hours praise and worship, non-stop? Sa Cuneta Astrodome noon, ilang beses yan, nung panahon ng mga revivalist na panahon ng na yun. Sus, palagi dyan. 24 hours, non-stop. Anong gagawin mo doon? Hindi kayo matutulog yung mga tao doon. Yung pala, palitan. Yung iba, may nakating, may iba, aalis, mga ganyan. Pero grabe. Yun yung natin, strength natin. Mga Koreano, iba naman sila. Kasi yung background nga nila, di ba? Munis, tahimik, mga monasteryo, mga ganyan. Kaya pag nag-pray naman sila, grabe naman. Naabot ng 5 oras. Sa atin, 30 minutes lang, buring na buring ka na di ba? Pero paawitin mo yan. Di ba? Tingnan mo. Hindi mo mapigil yan. Pahawakin mo ng mic. Di ba? Lasing, di ba? Kahit sa patayan, ano yan? Burol. Kahit sa burol, di ba? Lahat. Noon, bawal, di ba? Nung mga bata pa kami, pag may patay, tahimik. Ngayon, wala na. Kaya kung nagsising-along sila sa burol mo, ka nang magtataka. Pag namatay ka. Okay, tayo po tayong lahat. Tayo manalangin muna sa Panginoon. Samahan niyo ako. Okay, ako po tayo. Tayo sa mandaling sama-samang manalangin. Individually, tayo manalangin sa Panginoon. Amang mapagmahal, Diyos na mabuti at tapat, na ngayon ay nakatunghay sa amin. Narito po kami, ngayong tinubos na iyong dugo, Panginoong Hesus. Mga babae at lalaki nakatayo sa inyong harapan. Maging mga nanonood, nakikinig ngayon sa aming live service. Sa aming sama-samang paglapit, Panginoon, ay panghahawakan po namin ang iyong pangako nang sino mang lumalapit sa inyo sa anumang paraan ay hindi mo itataboy. Lord, lumalapit ang mga anak mo ngayon. Hindi ko alam kung anong dahilan. Marahil sila may pangangailangan, o marahil sila ay nagpapasalamat lang, o kumikilala sa iyo, sumasamba sa inyo. Anumang dahilan ito, Panginoon, naniniwala po kami sa mga oras na ito. Lord, sinabi mo ang iyong mga pandinig ay laging bukas sa aming mga daing. Kaya ngayong umaga kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na aming nakilala. Maraming Diyos at Diyos-Diyos ang nakinikilala ng mundo at ng ibang mga tao. But we thank you, Lord. Ang nakilala namin ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At Diyos na sa inyo walang mahirap, gaya ng sinabi mo. Kaya ngayong umaga, Lord, we are confident, Lord. Hindi dahil sa kami malinis at karapat-dapat, but we confident because you are faithful. Dahil ikaw ay tapat na Diyos. At sa mga pangako mo, Panginoon, tumutupod ka. We thank you for your word. Salamat sa salita mo na hindi nagbabago. Sinabi mo noon hanggang ngayon na hindi nagbabago at sa mga darating panahon. Pagkat sinabi mo sa iyong mga salita, langit, lupa ay mawawala. Ngunit ang salita mo mananatili.
magaganap, Panginoon. Kaya ngayong umaga, sa paglapit ng mga anak mo na ito, sa aming paglapit sa iyong trono ng biyaya, Lord, we claim it, Lord, lahat ng pangako mo sa amin, magaganap at mangyayari. Pinanghahawakan namin ang iyong mga sinabi, Panginoon. To those who believe, all things are possible. Lord, remove our doubt. Alisin mo yung takot sa aming puso, sa aming isip. Lord, alisin mo, Panginoon, minsan hindi namin maintindihan, kaya nagkakaroon po kami ng pag-aalinlangan. But right now, Lord God, we submit to you. Lord, aming sinusuko. Lord, pinapasakop ang lahat ng ito sa inyo. Alisin mo lahat ng takot at pangamba sa puso namin, sa isip namin, Panginoon, lahat ng kalituhan, lahat ng pandaraya at panlililang ng kaaway. Nais namin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, mangyari at maganap ang pangako mo, ang salita mo sa buhay po namin. We thank you, Lord. Alam po namin sa umagang ito, handa kang magpalaya, magpagaling, magligtas sa mga taong lumalapit ng may pananampalataya. Lord, do it for your glory. Do it, Lord, alang-alang sa iyong mga salita. Alang-alang sa iyong kaluwalhatian, gawin mo, Panginoon, because you are faithful, God. Thank you so much. Maging sa mga salita mo na aming pag-aaralan, babasahin, pagmubulay-bulayan ngayong mga sandaling ito, langin po namin, our great teacher, Holy Spirit, mangusap po kayo sa amin. Mga salitang nagbibigay liwanag, pag-asa. Mga salitang nagbibigay tanglaw sa aming landas. Mga salitang panlaban po namin sa anumang pandaraya, panlilinlang ng kaaway at ng mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong buhay na salita. Kaya nga po, ito ang aming pagkain, ang aming espiritual na buhay. Kaya katagpuin po ninyo anumang kauhawan, kagutuman at pagkakulangan ng aming buhay espiritual ngayon. Lord, we pray sa mga salita mong ito, Lord, maging malinaw po sa amin. Teach us, Holy Spirit, tanging tinig mo ang nais na aming marinig. At aming tinataboy lahat ng espiritu ng pag-aalinlangan, distraction, spirit of unconcentration sa pangalan ni Jesus. Lahat ng gumugulo, mga espiritu sa kalagitnaan namin. Take over this place, Holy Spirit, and let your will be done. Let your kingdom come. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So bago tayo umupo, basahin muli natin ang salita ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Huwag tayo mawawala ng pananalig sa Diyos. Malaki ang nakaraan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang pinangako niya. Sapagkat sinabi ng kasunod, sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal. Mabubuhay ang taong tinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko siya kaluluwa. At tumatalikod sa Diyos at napapahama, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya. Ulitin natin yung verse 39 with all our heart. 1, 2, 3, go! Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahama. Kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naniniwas. Amen! Siya nawa. Kaya tayo mo po. That's declaration. Ang salita ng Diyos. Kaya tingnan nyo, di ba, sa ibang simbahan, pinanggalingan natin. Amen. Ulit-ulitin nila. At kahit naman sa Bible, in the Old Testament time, yung sinabi niya, sa hamba, di ba, mula pagkabata. Diba? So, ganun yung strategy. Kasi kailangan, para makuha mo yung isang tao, makuha mo yung isip niya. Naniniwala ba kayo na ang pagbabago nagsisimula sa isip? Kung walang pagbabago ang isip, walang pagbabago ang buhay. Kaya napakahalaga. Kaya nga sabi niya, Joshua 1:8, meditate day and night. Hindi ko imagine mo yun? Diba? Araw-gabi, basahin mo. At hindi lang yun.
pagnilay-nilayan. Ang tinatarget nun yung isip mo. Sabi niya, para maintindihan mo, masunod mo, kasi hindi mo yan masusunod kung hindi mo maintindihan. Diba? Kaya ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nakaraan na pinreserve yan talaga ng Diyos para sa atin. Para paulit-ulit natin na mabasa. Noong Old Testament, ng panahon nila Moises, kung ano yung sinabi, yun lang. Hanapin mo na naman yung propeta na yun. Diba? Na nagsabi. Kasi walang written word that time. Diba? So we are blessed this generation. Okay? At ngayon, hindi lang yun. Dami mo nating access. Diba? Namili ka na. Hindi ka na makakapagdahilan. Kung may cellphone ka, hindi ka pwedeng makapagdahilan na wala kang Bible. So, ganun kahalaga. Kaya, napakahalaga yung Great Commission. Huwag nating makakalimutan. Yung sinabi ni Jesus, di ba? Sabi niya, go ye and make disciple. Hindi make born again. Diba? Make disciple. Teaching them. Sabi niya. Turuan mo sila. So, ganun kahalaga. Ganun kahalaga ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? Kaya mahalaga yung discipleship natin. Mahalaga yung pagdi-disciple. Di ba? Kasi minsan, o madalas, okay naman nagbabasa tayo, pero may mga pagkakataon na kailangan natin talaga ng tulong ng iba. Diba? Kailangan natin ng tulong ng Holy Spirit, pero kailangan din natin ng tulong ng ibang tao. Kaya nga sabi ng Bible sa Proverbs, ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal. Ganun din ang isip. Sabi niya. Nung una, hindi ko maintindihan yun. Siyempre, lalo na, nung hindi pa ako namamalingke. Sabi ko, bakit? Paano? Diba? Yung bakal, patatalimin niya yung... Tapos nung namalingke ako, nakita ko yung kutsilyo, inihahasa. Doon sa bakal lang, alam ko lang asahan yung bato, yan, yung karburador, kung alam niyo yun. Ha? Plato. Yung mga ganon. Pero nakita ko ba, kinikis-kis nila doon sa kapwa bakal. Sabi ko, ano? Kaya ngayon, sinubukan ko din, ba? Yung nga, kung tatalim din. Siguro si Haring Solomon that time ay naghihiwa siya. Mapurol. Ganun siya. Kaya nga nakapagbigkas siya ng napakaraming Proverbs. Ayan. At alam niyo bang isang Proverbs, it takes 100 years bago mabuo. Ganun katindi. Kasi susubukan lahat yan. Ng panahon, ng experience, bago sabihin, ito. Ganun yung katindi. Diba? Kaya we are blessed. May mga Proverbs na ganyan. May mga taong nagbuhos ng buhay, ng panahon, para pag-aralan, tapos ituturo lang sa'yo, diba? Ng ilang minuto. Tapos hindi mo pa tatanggapin. Diba? Hindi mo pa. Diba? Samantalang dugot, pawis, yan, ang naging kapalit niyan. Anyway, ba't tayo napunta doon? Yung pala. Sa salita ng Diyos. Okay? Sabi niya, kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Ang tinutukoy dito ng author, hanggang ngayon, very controversial pa naman kung sino talaga, hindi pa nabibigyan ng conclusion. Maraming mga sinasabi yung mga Bible scholar kung sino talaga ang sumulat ng Hebreo. Yan. Pero ang pinakamalapit, and even me personally, sa aking pagbabasa at pag-aaral ng Book of Hebreo is Paul. So sabi ng iba, si Timothy, sa yung mga ganun, may mga background about sa Hebreo. Kasi kabisado nila yung Hebreo. Ay alam natin si Paul, kahit siya Gentile apostle, pero background niya Hebreo talaga siya. Yun ang upbringing niya. Kaya kabisado niya. Anyway, ang isang dahilan daw, bakit hindi nagpakilala yung author dito, ay galit yung mga Jews sa kanya, o sa tao na ito. Then, siyempre, pag galit ka nga naman, hindi mo nababasahin yung sulat niya. Dahil alam mo, galing sa kanya. Tama? Kaya nung nag-break up na kayo, wala na kayong pakialam sa sulat niya. Di ba? Binubura na yung picture. Diba? Wala ka nang pakialam. Diba? Hindi ka na interesado. Tama? Ganun yun. Kaya yun ang dahilan, sabi nila, bakit hindi siya nagpakilala?
ng malinaw. Pero ayon sa kanyang pananalita, may background siya. At alam niya yung mga background o yung mga dahilan. Yan, okay? Kaya, yun ang dahilan bakit ayaw niyang magpakilala. But anyway, ang malinaw dito ay alam niya na itong mga tao na ito, nakausap niya, kasi hindi ito in general, specific group of people lang to, which is the Hebrew people. Alam niya, itong mga tao na ito ay may background sa Hudyo. Kasi itong mga to, mga Hudyo sila, tapos naging Kristiyano. Tapos pag dumarating yung mga pagsubok, nagiging Hudyo na naman. Yan. Para sa atin minsan, di ba? Galing sa ibang simbahan, ay buti pa dito, maluwang. So babalik na naman doon. So yung mga ganon, pag ganon-ganon sila. Kaya sabi, hindi maganda yan. Ba, ganito, ganyan. Kaya may mga discipline, kung babasahin yung mga Hebreo, matatapang siya magsalita. Diyan po mababasa yung sabi niya, kapag nagkasala ka, wala nang haing, natitira pa sa'yo. Grabe. Di ba? Ganun katapang na siya. Kasi hindi na sila nakukuha sa tapik-tapik. Pabibi-baby. Kaya binibigyan niya ng conclusion. Sabi niya, o sige, pag magkasala ka pa, wala nang hain, tapos na. So, ganun siya katapang. Kaya dito, in-encourage naman niya sila. Ito naman, kasi verse 10 chapter 10 na to, medyo patapos na siya. Sabi niya, kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Dahil alam niya, nangyayari talaga yon. Minsan, dakitin din, tama? Ako-question natin. Minsan. So, maraming tayong tanong. Dahil, sabi niya, may malaking gantimpalang nakaraan para sa inyo. Ayan, sabi niya, may malaking gantimpala. Great reward, not just reward. Hindi lang basta gantimpala. Diba? Malaking gantimpala. Ngayon, ito yung sabi niya, kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos. Kasi alam niya, ito yung proseso na pinagdadaanan nila. Kasi they are persecuted. Alam niyo ko kasi noon, kaya nga maalala niyo yung encounter minsan ni Jesus at saka yung babae. Diba? Sabi niya, yung sa Book of John, yung babae, tinatago niya na, kaya sabi niya, tanungin niyo siya yung matanda. Alam niyo, yung pinagaling ni Jesus na pipi, pinanganak na pipi. Kaya sabi nila, totoo ba na ganito, ganyan. Sabi ng nanay, dahil takot siya. Kasi ang ko doon, may spell sila sa synagogue. Parang, di ba, may mga simbahan ako, tatanggalin namin yung pangalan nyo sa listahan. Aklat ng buhay. Di ba? Para bang, kapag wala na yung pangalan mo sa nila, membership, wala na rin yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Ganun katindi. Yeah? Kaya yun pinananakot nila. Kahit noon sa Mountain Province, naalala ko yun may simbahan doon na parang Roman Catholic siya. Pero ang pinagkaiba, yung pare nila nag-aasawa. Pwedeng magkapamilya. Not the Roman Catholic. Like, Roman Catholic kasi, di ba? Kailangan, walang pamilya, walang asawa, gano'n. Sa lantad, pero sa tago. So, pero sila pwedeng magpamilya. Ay, yun yung doon hindi yung Roman Catholic, kundi ang tawag doon, Anglican. Yan. Ang pinakakuan noon ay bandang London, parang gano'n yata. Doon banda sa Europe. Bagay, Europe din naman ang kuan. So, anyway, yun yung church doon. Parang sa atin, di ba, yun nauuna. Sa Highlander, sila yung mga nauna, hindi Roman Catholic. Kaya mga Roman Catholic doon, maliliit lang, simbahan lang, maliliit lang na bahay, sila malalaki. And then, nung nandun ako, diba, dami nang pumupunta na tao, siyempre. Sa biyaya ng Panginoon, diba, marami bumabalik sa church. Pinuntahan sila. Nagulat nga daw sila. Biruan mo yung pare na hindi naman nagbabahay-bahay, pero biglang nagbahay-bahay. Biglang pumunta sa mga bahay at pinagtatakot yung mga tao. Anong sabi nila? Hindi namin kayo i-issuehan ng ganito, ng baptismal certificate, ng kung ano-ano. Matatanggal yung pangalan nyo sa listahan ng membership. Mawawala kayo ng benepisyo. Ganun daw pinagsasabi. Kaya nagulat sila. Sabi niya, sino kinukwento nga sa akin? Very exaggerated pa yung pagkukwento sa akin. Pero sabi niya, imagine mo, pastor, sabi niya. Kahit tanungin mo, kahit yung mga membro, hindi yan lumalabas sa inyo. Nadalaw naman kayo noon ng pare.
Ha? Hindi yan namamasya, hindi yan nagbabahay-bahay. Pero nagulantang sila. Diba? Para dumadami yung nagbabalik loob sa Panginoon. Biglang lumabas, nagbahay-bahay, nagbisita. At hindi lang yun, pinagtatakot yung mga tao. Parang ganun. Anyway, ba't napunta pa tayo doon? Yun pala. Mahalaga yung bagay na yun. Na tayo, sabi niya, mayroon tayong mga kailangang pagdaanan. Diba? Kaya sabi niya, kailangan kayong magtiis, sabi niya, para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Yeah? So, magtiis. Sabi niya, para masunod niyo ang kalooban ng Diyos. At, anong sabi niya? Matanggap nyo ang pinangako niya. Yeah. Sapagkat sinabi ng kasulatan, ito yung pang-aliw niya sa kanila, sandaling panahon na lang at darating na siya, hindi na magtatagal. So, 2,000 years ago, sinabi na yan. Diba? So, you can imagine gaano katagal. Ay, ano na ngayon? Diba? Actually, kahit si Pablo, basahin nyo sa mga sulat niya, sinasama niya yung sarili niya. Diba? Daratnan tayo ng Panginoon. Feeling niya, buhay pa siya. Diba? Darating na ang Panginoon. Ganun kalapit. Ganun yung mga apostolic term na ginagamit nila about second coming. Pero ang tanong ko sa inyo, 2,000 years ago na yon. Ngayon, ilang taon na. So kung gaano kalapit noon, sa palagay nyo, diba? Kaya yung lagi kong sinasabi, hindi na tayo namubuhay sa mga huling araw. Diba? Diba? Ganon sinasabi. Pero para sa akin, hindi na. Last of the last days na tayo, hindi na last days. Huli ng mga huling araw na tayo nabubuhay. Kung sana, malapit na. Ha? Alam niyo yung baton, yung nagtatakbo. Ano ba yan? Ano bang tawag doon? Ipapasa-pasa. Diba? Tatakbo ako, tapos papasa ko sa'yo, papasa ganun, hanggang magkarating sa finish line. Relay. Yan. Diba? So, naipasa na sa atin. Diba? Kaya maraming naniniwala, and even me personally, we are the last generation. Diba? So, nakapasa na sa atin yung baton. Nasa sa atin na yon. Kaya nga sa Hebrews chapter 12, sinabi ng author, yan, sumunod yan ng mga chapter, sabi niya, the witness, diba? Sabi niya, nakatunghay sa atin. Diba? Yung cloud of witnesses na binabanggit doon, sa Greek word, martos, ibig sabihin, martyr. So yung mga tao na namatay nung una, nag-cheer ngayon sa atin. Sila Pablo, sila Esteban, ipinagbuhos ng dugo ko yan. Kaya every time na manghihina ka, manlalamig ka, every time na napifeel mo ng lumayo sa Panginoon, alalahanin mo sila Abraham, diba? Hindi dapat sambahin, diba? Pero alalahanin mo parang nakatingin sila ngayon, cloud of witnesses, sabi niya, ibig sabihin, marami. Yung iba, grabe naman yung interpretasyon doon, yung cloud daw, yun yung pagdating ng Jesus. Kaya dumating na si Jesus. Ano ba yun? Napakalayo naman nun. Kaya hindi na daw darating si Jesus, dumating na. Pero, yung cloud na binabanggit doon, cloud of witnesses, sabi, para bang, di ba, dami. Para bang ginagamit doon, yung parang kung sa Roman, nakakapanood kayo ng movie na gano'n, di ba? Yung battle, yung, ano bang tawag doon? Mga, yan, andyan siya, tapos makita mo yung buong, sa Athens, yan, uso-uso yan. Ang lalaki ng mga, anong tawag doon? Gladiator. Tapos yung, di ba, may nakapalibot ng mga tao na sumisigaw sila. Di ba? Imagine mo ganun. Andun tayo sa gitna nila, sabi nila, keep on. Tumatakbo tayo, papunta sa finish line. Hawak-hawak mo yung baton. Minsan nadatapa ka, sabi nila, bangon! Iabot mo in the second generation. Ganun yung sinabi doon. Kaya nga, sabi niya, kailangan nating magtiis. Sabi niya. Dahil, sabi niya, narating na, malapit na. Sabi niya. Kaya nga, ito yung sabi niya in verse 38, at mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa
pananampalataya. So just shall live by faith. Kaya from faith to faith tayo. Mula sa pananampalataya, magtatapos tayo sa pananampalataya. Tandaan niyo yan. Amen? Hindi tayo namumutivate ng takot. By faith tayo. Di ba? By faith. Ngunit, ito yung sad story. Ngunit, sabi niya, kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. So, nag-quote yung author ng talata o verse o salita o paraphrase from the Old Testament time. That is from Jeremiah. The prophet Jeremiah. Kaya nga, sabi niya, ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kinalulugdan. Bakit niya binanggit to sa kanila? Kasi ito nga yung mga tao, papunta doon tao sila, ganun-ganun sila. Kaya sa dapat diretso lang. Keep on. Sabi niya, magpatuloy lang. Kaya pag tumalikod ka, sabi niya, hindi kita kalulugdan. Yan, kinote niya yan from the Old Testament book. Mula sa, kaya nga may alam siya. Na sabi nila, siya ay teacher of the law. Si itong author na to. Isa rin siya sa mga teacher of the law. Kasi alam niya yung Old Testament time. Kaya basahin niyo ang Book of Hebrew, ang daming na-quote dyan from the Old Testament. Tama? Basahin niyo. Kaya, yan yung sabi nila, one of the teacher of the law. At sino ba yun? Is Paul. Isa siya. Kaya nga pati si Apollos, sinama nila na isa ring author. Kasi si Apollos ay, not me, may S yun. Na great, eloquent preacher. Ganun ang describe kay Apollos. Kaya sabi na, magaling na tagapagturo. Ngunit, sabi niya, hindi tayo kabilang, sabay bawi. Diba? Sabay bawi naman. Sinama yung sarili. Diba? Nung author. Sabi niya, ngunit, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak. Kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Sumasampalataya at naliligtas. So, yan yung declaration niya, kasama yung sarili na niya, siyempre. Pero sabi niya, ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko siya kalulugdan. So, medyo exempted yung sarili niya, di ba? Pagdating bawang-bawi, kasama siya. Di ba? So, sinasabi niya, tatalikod kayo, wala akong magagawa. Di ba? Pero ako, eto tayo. Tayo yung mga kabilang sa mga, yan. So, basahin niyo yan paulit-ulit. Kinakailangan. Okay? So, ito yung continuation ng ating pag-aaral. Next slide. Yung sanhi ng pagtalikod. Tanggapin natin ang katotohanan na mayroon talaga. Especially in last days, diba? Nabasa natin nung nakaraan sa mga nandito na maraming tatalikod, maraming manlalamig. Yan. Ito yung mga sanhi. Una, paglala ng kasamaan. Yan. Matthew chapter 24, 12, and Timothy. Yan. Basahin na lang ninyo. Binasa namin yan nung nakaraan. So, ang tanggapin natin na ito talaga yung nangyayari sa mundo. Diba? Kaya sabi ko, hindi pabuti, pasama ng pasama. Diba? Yung mga tao, mga bata, kabataan, wala nang galang sa magulang, magiging sakim, makasarili, etc., etc. So, lahat basahin nyo, especially in 2 Timothy, basahin nyo yan, nangyayari yan sa paligid natin. Mismo minsan sa bahay natin, sa sambayanan natin, sa pamilya natin. Diba? Nangyayari. So, ganyan ang mundo. At dahil dyan, dahil sumasama, sabi niya, yung iba, nanlalamig ang pananampalataya. Pangalawa, yan, pagkadaya ng maling katuruan. So ito naman, kaya sabi ko, napakahalaga, ito yung weakness natin, especially in Pentecostal group. Tayo, minsan, masyado tayong nakadepende sa emotion. Diba? Na parang, pag hindi ako umiyak, hindi ako blessed. Okay, yung mga ganon. Pag, meron nga nagkwento sa akin noon na isa sa member ng worship team nila. Sabi niya, Pastor, pag hindi umiyak yung kongregasyon, lagot kami kay Pastor. Sermon, abutin namin.
Oo, ganun. Bakit? Kasi hindi daw na-bless. Gusto niyo ba yung ganon? Bibita. Ano, director, gusto niyo ba yung ganon? Hindi. Pag hindi umiyak yung kongregasyon, pag nag-praise and worship kami, patay kami. Ito yung sinasabi ko na minsan tayo, hindi naman masama, kasama talaga ang emosyon natin. Whole being yan eh. Physical, diba? Spiritual, emotional. Pero, ang problema ko minsan, yung nasusobrahan lang. Kasi lahat naman, di ba, ng sobra. Nakadepende rin lang sa emosyon. Kaya ang nangyayari, kapag may mga magagaling na tagapagturo, kasi kulang tayo sa discipleship. Kaya tingnan nyo yung mga kulto. Di ba? Grabe kung magdoktrina yung mga yan. Talagang dinudoktrinahan sila. Nakarasan nyo ba yun? Sinong nakaranas ng gano'n? Wala? Grabe yan. Paulit-ulit. Hindi lang yun. Yung ginawa natin kanina, ganun ginagawa nila yan. Announce mo. Ilan ang Diyos? Isa. Sabihin mo. Talagang kailangan i-declare mo siya with faith. Para yung isip mo, tanggapin. Kasi dumarating ang panahon, yung bagay na hindi mo pinaniniwalaan, pag paulit-ulit mong napapakinggan, sinasabi, hindi ko alam kung gaano katagal. Depende yan siyempre sa reception ng pagtanggap ng ating espiritu. Darating ang panahon, paniniwalaan mo na. Kaya nga sabi niya, day and night, ulit-ulitin mo. Sino nakapagbasa dito ng buong Biblia? From Genesis to Revelation. Meron ba? O ilan lang? Ilang taong Kristiyano na kayo? Di ba? Ang point natin dito, huwag tayong magsawa. Ulit-ulitin. Yan sabi niya, kaya nga day and night. Meditate day and night. Read the Bible. Paulit-ulit yan, binabanggit niya sa Biblia. Diba? Diba? Sinabi ko na sa inyo, hindi ko na pa naman nagawa talaga. Pero, sabi nga ni Rick Warren daw, yung 15 minutes lang a day na magbasa ka. So, depende rin sa pagbabasa, no? Pero 15 minutes, sabi niya, in the whole year, mababasa mo ang buong Biblia. So, ganun. Kaya pag nabasa mo yung buong Biblia, nakabasa ka lang ng isang library. Di ba? Kasi ang Biblia, hindi lang isang book yan. Books. Kaya nga, Biblios. Ibig sabihin ng Biblios, books. Maraming libro. Ay mailan bang libro ng Bible natin? 66 books. Kaya pag nabasa mo yan ng isang taon, nakabasa ka na ng 66 books. Composed of more than 40 or 40 author. 70, apat na po. Tama ba yon sa Tagalog? 40. Apat na po na author ang nabasa mo. So, ganun. Nagbabasa pa ba kayo ng libro? Wattpad na lang? Dapat huwag tayong magsawa. Kaya maraming nagkaka-Alzheimer makakalimutin. Kasi tamad na magbasa. Yung lazy mind na tinatawag, tamad na utak, hindi pinagagana. Diba? Okay na lang basa-basa, browse-browse na lang, diba? Nood-nood. Pagpabasahin mo, pag-aralin mo, naku, ang hirap Pero ang utak natin, parang muscle yan. The more na ginagamit mo siya, the more na lumalakas. Kaya din si Miriam, 1 million na libro niya sa library niya, lahat nabasa niya. Diba? Kaya tingnan mo naman, hanggang namatay. Si Enrile, kaya hindi nagkaka-Alzheimer. Hanggang ngayon. Kaya hindi siya nagkaka-Alzheimer, hindi nakaging makalimutin. Bakit? Kasi ginagamit yung utak niya. Yan, ang isang way ng paggamit ng utak through reading. I encourage you, magbasa tayo, especially yung mga very informative naman na libro.
Make it habit. Gawin nating habit. Yung cellphone niyo, lagyan niyo ng library. Yung mga libro. Huwag tayong masiyahan na lang sa... Bakit? Para din sa atin yan. Para din sa inyo. Alam niyo ba, isang tao, kapag mayroon kang alam, anong nangyayari? You are confident. Tama? Kaya tayo natatakot kung minsan sa first time na gagawin kasi hindi mo pa alam. Tama? Kaya nung ililaser yung mata ko, nung nagkaroon ako ng katarata, bago nila gawin, inalam ko na. Nagbasa ako, nag-research ako, hindi pa ako nakontento, nanood ako sa YouTube. Kaya nung gagawin at ginawa, nung pinapaliwanag ng optometry, sabi niya, ganito gagawin natin, ganyan, ganyan. Alam ko na yun. Yung sinasabi niya. Kaya lang, gusto ko lang i-confirm kung totoo. At nung sinukwento niya sa akin, yun. Yun yung nabasa ko, yun yung napanood ko. Binanood ko talaga ng actual paano ginagawa. Kaya nung ginawa sa mata ko, alam ko na yung ginagawa. So hindi na ako natatakot. Yun ang point ko doon. Na baka pagdilat mo, bulag ka na. O kaya, yung mga ganon. You boast your confidence. Kapag hindi naman lahat, jack of all trades tayo. Di ba? Pero at least meron kang alam. Nang kapag palakas ng kwan mo, tingnan nyo, kapag first time nyo ma-interview sa mga nasubukan na, di ba? Grabe. Nagpapawisan ba yan? Pero kapag alam mo na, di ba? Minsan minamani-mani mo na, kaya nababagsak. Sobrang confident. Anyway, ba tayo napunta dyan? Yan. Pagkadaya ng mga maling katuruan. Yan. Alam natin, very... Yan. Ang pangatlo, ito naman yung mahirap, pandaraya. Yung isa, nadaya. Dahil siguro kulang na information, kulang ng discipleship, etc. etc. Ito naman, alam niya, ang problema, sinasadya. Kaya nga sabi niya sa Timothy, ayaw niyang pakinggan. Ang gusto niya, pupunta dito sa simbahan na ito kasi, ito yung gusto kong mapakinggan. Ayaw ko dito sa Emmanuel kasi against sila sa ganito. Ayaw ko sa born again. Mayroon nga sabi sa akin noon gusto ko sanang pumunta niyo sa inyo kaso bawal ang kumain ng dinuguan Hindi ko naman tinuturo na bawal kumain ng dinuguan. Pero siyempre yung iba siguro, di ba, nakagisnan na. Pero, ibig sabihin, babaw mo naman, di ba? Parang dinuguan lang. Di ba? Parang dinuguan lang, kapalit ng kaluluwa mo. Diba? Mamubuhay ka naman na walang dinuguan. Unless mamamatay ka talaga. So, pandaraya sa sarili. Noong si Jesus ay nabuhay, yung mga nagbantay, dinaya nila yung sarili nila. Bakit? Tinanggap nila yung suhol. Sabi ng mga religious group, sinuhulan yung mga nagbantay. At sinabi nila, sabihin ninyo, nung natutulog kayo, ninakaw yung bangkay ng kanyang mga alagad. Yun ang report. Kaya hanggang ngayon, maraming Hudyo hindi naniniwala kay Jesus, na siya yung Misaya. At binigyan sila ng suhol. At sabi doon, tinanggap nila. Kaya yun ang pinakalat nila. So kapag pinakinggan mo yun, di ba? Hindi mo pinapagana yung isip mo, dinadaya mo yung sarili mo. Yun yung sinasabi ng Bible. God is not hindi mo madadaya ang Diyos. Hindi mo madadaya ang sarili. Di ba? Sa Galatians, sabi doon, kasi sasadyain mong dayain yung sarili. Hindi mo madadaya ang Diyos. Yan sabi. Kasi kung pakinggan mo, sabi nila, ninakaw ng mga alagad niya yung bangkay, kaya sabi nila nabuhay, kaya wala ngayon dyan. Kung pakikinggan mo, dahil siya yung nagbantay, maniniwala ka kagad, tama? Ay kung iisipin mo naman, paano nyo nalaman na ninakaw ay wala namang CCTV noon? Di ba?
na ninakaw ng kanyang mga alagad, itulog ka. Oh, paano? Paliwanag mo nga sa akin. Oh. How? Hindi katulad ngayon. Siyempre, at least may CCTV na. Di ba? High-tech na yung technology. Pero that time, sabihin mo, kunyan, natutulog kami, ninakaw ng kanyang mga alagad yung bangkay. Ha? Oh, na-identify pa. Yung nagnakaw. Kaya kung pakikinggan mo, hindi ka na mag-iisip, di ba? Oo nga, no. Kasi yun ang nagbantay eh. Kaya ito yung lagi yung sinasabi, di ba? Minsan, sa atin kasi, lalo na sa generation na ito, hindi naman kayo kasama. Amen? Iilan lang ah. Hindi nakikinig ah. Kasama kayo. Di ba? Mahilig tayo sa democratic mindset. Di ba? Nakalagay doon. Tapos titignan mo, ilan bang follower nito? Ilan bang nag-like ba? 2,000. Wow, 1,000,000. Agree ka na rin. That democratic mindset na tinatawag. Daloy ka na lang, sama ka na lang doon sa sinasabi ng marami. Ang demokrasya, hindi yan biblical. Kahit basahin ninyo. At kung babalikan natin ang world history, ang demokrasya, galing yan kay Socrates. Galing kay Plato. Sa mga Greek, yan nagmula yan. Sila yung nag-impose. Kasi sila naman, halos lahat naman ng government policy, parang influence ng Greek. Kasi sila yung wisdom, di ba? Sa kanila nagmula. Kaya ang demokratos, galing yan sa kanila. Tinuro nila. Pero hindi yan biblical. Hindi yan galing sa Bible. Okay? Dapat tayo theocratic. Ibig sabihin, God reign, ang Diyos. Dapat ang nasusunod. Hindi demokrasya. Kaya tingnan nyo, demokrasya yung bansa natin. Ano nangyari? Di ba? Because sobrang demokrasya. Di ba? Hindi ngayon, pwede na magpakasal ang babae at babae, lalaki sa lalaki. Di ba? Kasi demokrasya. Paano yun? Marami na kami. Kahit walang matres, dumadami. Kasi espiritu. That's spirit. Dumadami. Magtataka ka, di ba? Kaya naging riddle tuloy, naging paluwa. Bugtong, tama ba yan? Dumadawi, walang matres. Diba? Because that's spirit. Okay? That's democracy. Kaya yan yung nakakatakot. Kaya minsan ngayon, tignan mo, pupost siya ng ganyan. Daming like Diba? Ito yung tama to. Kasi tignan mo, daming nag-like, daming nag-heart, daming, mga ganun. So susunod ka na rin. Yung sa Bible, kahit basahin nyo ang kasaysayan ng Biblia, most of the time, alam nyo bakit nagkaroon ng people power? Hindi naman tayo nagpauso nun eh. Diba? Alam nyo yan? Most of you pala, wala. Diba? Nung panahon na yan. Sino lang ba ang mga kaidadang ko dito? Nagkaroon ng kaguluhan. Diba? Na naitala sa mapa ng mundo ang Pilipinas. Diba? Yan ang kasaysayan ng ating bansa. Na pwede naman palang magkaroon ng revolusyon ng payapa. Ayan. Kaya naitala ang ating kasaysayan o ang mapa ng Pilipinas sa mundo, sa mapa ng mundo. At mula noon, sunod-sunod na rin mga gumaya-gaya. Tayo nagpauso noon, pero hindi tayo nagpauso noon. Kahit sa Biblia, mayroon na. May people's power na noon. Alam niyo ba yon? Kaya nagkagulo-gulo ang bansang Israel. Sabi nila, give us a king! Humingi sila ng hari. Nung panahon ni Prophet Samuel, umiyak si Samuel, sabi niya, Lord, sabi niya,
Sige, bigyan mo. Pero sabihin mo, kapag may hari sila, ganitong mangyayari sa kanila. Ay sabi ng bansang Israel, bigyan mo kami ng hari katulad ng ibang mga bansa. Sila may mga hari sila, ba't kami wala? Kasi noon, that time, theocratic sila. Diyos. Bigyan mo kami. Nagprotesta sila. Nag-people power sila. Ito si Samuel, mag-isa lang siya. Prophet Samuel. Lumapit siya sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sige, bigay mo. Kaya sino ang first king of Israel? Si King Saul. Siya ang unang-unang naging hari ng Israel. Pero hindi siya ang unang-unang. Diyos talaga. Kasi Diyos ang pumili sa kanila. Ang sinasabi ko lang sa inyo, I give you background, na ang democracy hindi yan biblical. Theocratic talaga. Theocracy tayo. Diyos ang nagpapatakbo. Kaya darating ang panahon ng that government, ibabalik ni Jesus. Kaya mayroon tayong tinatawag na 1,000 years millennial. Bababa si Jesus, maghahari sa mundo. Yan, magkakaroon ngayon ng theocratic government within 1,000 years. So that year, 1,000 year, ilang generation yan, magkakaroon ng kapayapaan, perfect peace. Pero after 1,000 year, darating ang mandaraya, marami pa rin nanadaya. Ayan yung tinatawag na pandaraya, so self-deceive. Imagine mo, 1,000 year, buong buhay mo, nakanasan mo yung kapayapaan, di ba? Nakanasan mo, tapos biglang may darating, I am the Messiah, etc., etc. Bigla ka na namang maniwala. Grabing mga taon to. Di ba? Kung ikaw, di ba? Para bang iniisip mo, grabe ka naman. Buong buhay mo, namuhay ka ng sagana. Payapa, patas ang justice. Diba? Hindi lang para sa mayaman. Para sa lahat. Kasi si Jesus He reigned. Magtatayo siya ng kanyang Malacanang sa Israel. Kaya kung buhay ka pa niyan at kasama ka niya magre-reign, sabi dito sa mundo, hindi magiging divisorya mo lang ang Israel. Sinong gusto makapunta ng Israel? Amen. Oh, antayin mo, panalangin mong buhay ka hanggang dumating. Siguro yung mata mo, no? Lahat na ng kulaba. Hindi, malay mo. No, you don't know, di ba? Mamaya dumating. Oh, hindi natin alam. Di ba? Biglang dumating. Oh, ikaw sa Pilipinas, o ikaw sa Belgium, o ikaw sa governor doon, mayor. Hindi, ganun talaga yun At siya, parang government din natin ngayon. May gobernador, may ikaw, ganyan. Walang demokrasya that time, walang eleksyon. Si Jesus ang mamimili. Kaya nga sabi doon sa Jude, nabasa niyo ba yun? 1,000 cents, sabi niya. Kasama niya magre-reign. Libo-libo, hindi naman million pa lang sinabi niya. Libo-libong mga banal niya. Ay kung kasama ka doon, di ba? O ikaw ang gobernador ng Pilipinas. O ikaw sa Iraq. Ikaw sa Middle East. Ikaw sa Pacific region. Hawak mo ang mga 10 mayor. Tapos, magre-report ka doon sa Malacanang, doon sa Israel. Dahil masagana, walang korupsyon, so, ang pag-aeroplano, baka kanya-kanya pa tayo ng aeroplano, ng jet pa, private jet. Ang layo niyan Walang korupsyon. You can imagine kung walang korupsyon. Di ba? Kung gaano kasagana. Di ba? Ang mundo. Sa atin lang, ilang bilyon, di ba? Napupunta lang sa corruption. Ay kung mawawala na yan. Yan ang totoong perfect government. Walang makakapagtayo niyan maliban kay Jesus. At mangyayari yan.
Within 1,000 years. No corrupt. Justice equal. Wow, sarap. Within 1,000 years. Diba? Talagang maranasan ang kasaganaan. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, malalaman ng mundo ang naglilingkod sa akin at saka hindi. Makikita nila. Ba't pa napunta tayo sa government? Ayan, pandaraya sa sarili. So, mahalaga, di ba, na makita natin yung katotohanan na ito. Isa sa pandaraya kasi sa sarili, yun nga, sinasabi ko, yung tamad mag-isip. Ayaw mo nang mag-isip, ayon-ayon ka na lang. Ba, pag sinabi ng pare, alala ko yung joke na yun eh. Ewan ko kung kapapatok pa sa inyo yun. Ganon-ganon daw siya eh, umaga. Diba, yung mga lumilipad na kalapate, mga ganon. Nahawakan niya. Kaninong tayo ito? Amen! Yung mga tao. Kasi ganon yun eh. Magsimba, naranasan niyo yung magsimba, hindi yun naintindihan yung sinasabi. Di ba? Yung nag-echo-echo, di ba? Yung sound, tapos amin ka naman ng amen. Naranasan niyo yun? May simbahan naman kayo naranasan na gano'n? Namuhi niya, mabahaw daw. Kaninong tayo ito? Hindi naman nila pinapakinggan kung ano yung sinasabi. Basta amin lang na. Amen! Mababaw yung iba. Makuha. Kumenta ba? Ayaw mabili. Okay, next slide na nga tayo. Ito yung part 2 natin, di ba? Part 2 ng ano yung mga dahilan ng pagtalikod. So yung una, yan, yung paglala ng kasamaan, etc. And then, ito yung pangatlo, susunod. Ito na yung pang-apat. Yan, na dahilan. Ito yung parable of the sower. Alam niyo na ba ito? Nabasa niyo na ba? Ayan, ito yung sabi niya. Ito yung isang pang-apat na dahilan. Bakit may mga tumatalikod? Sabi niya, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Ano yung problema? Dumarating ang masama at agad inaalis kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So, isang dahilan kung bakit ito, I believe, Kristiyano na siya, tumanggap na siya. Sabi niya, nakinig, di ba? Ng salita ng Diyos. Katulad ninyo ngayon, nakikinig tayo ngayon. Di ba? Ang problema, hindi naman niya iyon inuunawa. Di ba? Nagwa-wonder. Wala. Hindi na nga naunawaan. Sound. Kaysa yung hindi mo naunawaan. Tama? Magkaiba yun. Iba yung hindi mo naunawaan kaysa hindi mo inuunawa. Diba? Magkaiba yun. Kaya itong tao na to, magaling makinig. Pero, hindi niya inuunawa. Hindi sa hindi niya naunawaan. Meaning, hindi ang problema doon sa nagtuturo. Hindi doon sa salita ng Diyos. Sa nakikinig. Kaya niya, hindi siya nagpatuloy. At hindi siya nanatili. Bakit? Kasi pag hindi mo naunawaan, sabi, dumating ang masama, ano bang sabi ng mission niya? John 10:10? The thief will come to steal, kill, and destroy. But sabi ni Jesus, promise niya, I come to have life. Life that may full. O abundant life. Yan ang pangako. Yun, kaya napunta si Jesus. Pero, ang magnanakaw at pumatay. Yan. Kaya kung hindi mo na unawaan, napakinggan mo ngayon, kahit pa 6 na service tayo, aatinin mo, kompleto.
Di ba? Hanggang mabutas na yung bangko sa kakaupo mo dyan. Dahil mainit, natutunaw na, di ba? Paglabas mo at hindi mo inunawa, pagdating mo sa bahay, PI pa rin. Anong natutunan mo sa service? Huwag kang maingay, gutom na ako. Anong pagkain? Diba? Kasi, information without revelation. Paano yon? Siyempre, pag nandito tayo, minsan, nagwa-wonder yung utak natin, maintindihan ba natin? Kung ano-anong ginagawa yung kamay natin, naiintindihan ba natin? Diba? Ang problema, hindi yung salita. Ang problema, yung nakikinig. Yun ang pinagkaiba. Kaya sabi niya, hindi niya inuunawa. Magkaiba kasi yun eh. Kapag sinabing, hindi ko naunawaan eh. So may problema. Di ba? May problema sa salita, may problema sa messenger o sa message. Pero kapag hindi niya inuunawa, sa receiver na yun. Hindi sa message, hindi sa messenger. Okay? Malinaw po ba? Yan. Para walang sisihan. Baka pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, hindi ko naman napakinggan yan, tinuro sa amin eh. Napakinggan mo, hindi mo lang inunawa. Parang kuwan lang yan eh. Diba? Bakit hindi kita nakita doon sa kuwan? Hindi, nandun ako. Nakalasan nyo ba yung ganon? Pumunta kayo sa party, di ba? O kaya isang handaan, o kaya simba. Ayan, baka sa church na lang. Diba? Nandun ako eh. Hindi kita nakita. Nakita mo, hindi mo lang napansin. Di ba? Parang nakita mo siya. Nakita mo lang. Pero, iba kasi yung napansin mo siya. Di ba? Kaya mapapansin mo, makikita mo talaga. So, hindi ibig sabihin na hindi mo nakita. Hindi mo lang talaga napansin. O hindi mo pinansin. Di ba? Ganun yun. So, parang ganito. Okay, napakinggan mo. Ang problema, hindi mo lang inunawa. Di ba? Kaya, mahalaga pag nakikinig tayo, especially pag Word of God, kahit pa sino yan. Di ba? Be focused. Pakinggan natin. Unawain natin. Help with the Holy Spirit. Kasi paglabas mo, wala yan. Nanakawin lang ng kaaway. Kasi ang tinutukoy kasi dito na seed. Diba? So, parable of the sower to eh. Nagtatanim mo ganyan. Yung seed na tinutukoy dyan, yan yung salita ng Diyos. At ang seed, alam natin, there's a potential to grow. Kaya nga seed siya. Diba? Pag nilagay mo yan sa tamang lalagyan, sa lupa na mataba, sabi doon, ayaw mo't hindi, tutubo yan. Lalago at mamumunga. Kaya ang Word of God, pag nagsishare tayo, parang seed yan sa puso ng mga tao. Okay? So, itong mga tao na to, tumanggap sila, nakinig sila, pero ang problema, hindi naman nila inuunawa. Kaya mahalaga sa atin, especially sa mga nagdi-disciple, pag magpatanggap kayo, make it sure na naintindihan niya yung papanalangin ninyo. Di ba? Huwag kayong pray ng acceptance. Kahit pa 100 beses yan na manalangin ng Panginoon, tinatanggap kita. Hindi naman niya naunawaan. Make it sure. Amen? Try your best as you can. Then, live the Holy Spirit. Siyempre, hindi naman 100%. Di ba? Na kaya nating ipaliwanag ng perfect. Pero, at least, do your best. Amen? Para maintindihan. Kaya tanungin mo siya, may tanong ka pa. Sige, gawin natin. Diba? Kasi, mahalaga yan. Kasi paglabas mo, paghiwalay ninyo, wala na. Nanakawin na yan. Madaling makuha. So, mahalaga yan. Okay? So, una, hindi inuunawa ang salita ng Diyos. So, kahit simba tayo ng simba, kung hindi natin inuunawa ang salita ng Panginoon, kung ating napapakinggan, bukas wala ka na dyan. Sana hindi naman. Diba? So, mahalaga yon. Okay? At saka, mas inspirado naman tayo, di ba? Kapag alam mo yung ginagawa mo. Tama? Alam mo yung reason, alam mo yung purpose, alam mo yung dahilan. Bakit mo ito ginagawa? So, mas
matibay yung pundasyon. Yan. Kaya nga ako, napakahalaga kaya nga sabi ng Panginoon, go ye and make disciple. Pag sabing disciple, is student. So tinuturuan niya, nag-aaral. Wala tayo disciple of Christ. So patuloy tayong nag-aaral. Diba? So pasa-pasa lang yan. Tulungan. Okay? Next slide. Pang-ilan na yan? Pang-5. Ito naman, yung pangalawa na klase. Ang katulad naman ng binhing na laglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe, okay? Na agad at masayang tumanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. So, ang problema naman dito, sabi niya, napakinggan, tinanggap, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Mga ganyan. Nagsisirmon si pastor, amen! Ang lakas pa ng amen. Pero, sabi doon, napakinggan, lumabas naman sa kabila. Di ba? Hindi tumimo sa puso. Hindi pinasa na puso. Napakinggan lang, wala na. Di ba? Sabi niya, dapat isa puso. Sa ibang translation, sabi doon, rooted. Dapat nag-uugat. Kaya nga sabi niya, read the Bible, meditate day and night. Diba? Hindi mo lang basta babasahin, meditate, sabi niya. Ang meditation, yan yung paulit-ulit lang na ginagawa mo sa isip mo. Pabalik-balik lang. Imagination. Yan. Pagaganahin natin imahinasyon natin sa magandang paraan. Diba? Which is in the Word of God. So magro-rooted siya. Kaya nga ang growth, spiritually, process yan. Diba? Hindi biglaan. Hindi tayo pare-parehas ng growth. Meron yung mas mabilis, meron yung mas mabagal. Pero proseso yan. So depende yan sa pag-ugat. Diba? Kasi depende yan kung paano ka nagme-meditate ng Word of God. Diba? Paano natin pinaniniwalaan, ina-apply. Ayan. Yung napakinggan natin. Hindi lang basta napakinggan. Kaya nga, ito yung mga tao na very emotional. Kaya masaya-masaya sila. Kaya pag praise and worship, taas ng kamay. Diba? Ang taas lumundag, tumalon. Ito yung mga tao, pag nag-altar call ka, sila yung nangungunang umiiyak sa harap. Nagkanta tumba-tumba, kabali-balintong. Pero pagkatapos, paglabas sa simbahan, diba? Ang sabi doon, pagdating ng kapighatian at pagsubok. Akala ng taong ito, emotional nga, Christian life is a bed of roses. Nakalimutan niya ang rose alam, may tinik din. So matitinik ka din. Ang alam niya, kaya tayo mag-ingat tayo sa pag-share ng gospel. Pumunta ka lang sa Panginoon. Lahat ng problema mo mawawala. Diba? Manipulation yon. Hindi yon truth. Hindi yon katotohanan. Diba ganun ginagawa ng iba? Kaya maraming punta kayo sa Panginoon. Magpupuri tayo. Mawawala ang problema nyo. Of course, mayroon talaga. Diba? Pero not always. Sabi ko nga, may tinik din. Diba? Ang rose. So, sabi niya, pagdating ng kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, dahil sa pagiging Kristiyano, sabi niya, wala na, tumalikod na. Diba? Hindi lang nakamayan, hindi lang napansin, hindi lang napuri yung pag-awit niya, give the best naman eh. Wala man lang nag-congratulate sa akin. Wala man lang pumansin. That's a challenge. Nag-pray siya, hindi na tugon ng saktong panalangin niya. Nag-pray siya ng 1,000 pesos, pero binigay siya ng 100,000, pero hindi yun ang gusto niya. Tatampo pa yan. Ay, mga ganon.
Totoo naman yun eh, di ba? May mga prayer tayo minsan, Lord, ito sa akin. Okay na to. Pero, tinugon na pala ng Panginoon ng mas matindi, di ba? Mas malaki, hindi pa natin makita. Di ba? Minsan, tatampo tayo sa Panginoon. So, ito yun. Ito yung tao na to. Ito yung conviction without transformation. Conviction is not enough. Si Judas, palagay nyo, na hindi ba na-convict? Diba? Kaya nga sabi ng Bible, sorrow, worldly sorrow, yun yung conviction. Diba? Pero godly sorrow leads to change, pagbabago, transformation, kaligtasan. Basahin niya sa Corinthians. Pero yung worldly sorrow, ayaw makamundong kalungkutan lang, yan yung conviction. Diba? Malungkot ka lang sa kasalanan, nagkasala ako, Lord, patawarin mo ako. Conviction yun. Pero pag wala na. Ako lang naman eh. Wala si sister. Wala si brother. Wala si pastor. Lunes pa lang ngayon. So matagal-tagal pa. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Sabi ni Director, song leader ka sa linggo ha? Okay. Ay Lunes pa lang naman. Tagal-tagal pa. Hingi pa ako ng tawad sa Lord. Diba? That's conviction. Kaya pag dito, nag-lead na naman ng worship, oh Lord, forgive us. Hallelujah. Nakukonvict na naman. So, cycle lang. Diba? Yung sabi ni Miles Monroe, same sin, same struggle. Ganun pa rin. Same result. So, walang pagbabago. So, ito yung tao na to. At dumating ang panahon, ito yung pinaka-worst. Nagsawa na. Kasi ikot-ikot lang eh. Diba? Kaya nabuburing tayo sa mga ginagawa natin kasi same lang. Makanya yun. Kaya tingnan yung mga nagtatrabaho kung minsan, naghahanap ng trabaho, talaga na nagpapakamatay. Pag may trabaho na, panay naman na reklamo. Nakakuan ba kayo ng gano'n? Sarap batukan minsan. Para ba? Naghahanap ng trabaho, nagpipray ng trabaho, di ba? Nagkanda, luha, di ba? Iyak-iyak ka ng trabaho. Pagdating naman ng trabaho, tinatamad magpasok, tumatamad. Di ba? Bakit? Kasi yung cycle. Kaya kahit sa buhay Kristiyano, kapag cycle lang, wala kang, di ba? Nag-up and down ka, pero walang up. Dapat nagda-down tayo, pero pag down natin, dapat pag nag-up tayo, mas mataas naman dun sa dati. Diba? Parang ganyan. Ganon-ganon ka. Dapat huwag ka naman doon pumantay, dito lang. Dapat try your best, di ba? Na makapag-up ka naman. Para hindi ka mag-ganon-ganon lang. Kaya nangyari, magsasawa ka na. Kaya sabi nga, tumalikod na. Kasi walang improvement. Walang growth ang tinatawag doon. Kaya dapat nagda-down talaga tayo. Wala namang perfectong ganun eh. Diba? Wala namang buhay na, gaganon ka. Wala. Ganon talaga yan. Pero, at least pagsikapan naman natin. Diba? Na nagle-level up naman. Yung pag-down mo na ganyan, then, nag-up ka uli, dapat medyo mas mataas naman. Wala, ibig sabihin, may bago naman. Kaya niyo yun? May bago naman. Bago yung klase ng pananalangin mo, di ba? Mga ganon. Kaya isang nakita ko, yun nga, kailangan talaga natin ng training din. Kailangan talaga natin. Ito yung nakita ko rin na isang dahilan eh. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, sa Timothy, di ba? Sabi doon, physical training is good. But, spiritual, di ba? Is more good. Kasi may pakinabang ka sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Sabi niya. Kasi pag ganito, siyempre iba yung approach. Iba yung approach kapag man-to-man talaga. Yun yung isang bagay na nakikita natin na isang dahilan. Bakit? Yung iba hindi na nanatili after 10 years, 5 years, di ba? Kasi
nagsasawa. Yung iba pa nga, ganyang kataas, bumaba. Bigyan. Hanggang, wala na. Kasi may mga peak naman talaga. Di ba? Kahit sa ang career, kahit sa ang larangan ng buhay. Tama? Ang pagkabataan mo, di ba? Pag maliban, maaga kang mag-asawa. Di ba? Pero may peak talaga lahat ng buhay. Negosyo man yan, lahat man yan. Talagang nagpipick siya. Sino ang karanas sa inyo dito? Yung first love nyo sa Panginoon. Diba? Yung parang pinaka-peak ng... Diba? Kauwi mo pa lang, Lunes. Linggo na naman sana. Diba? Parang uhaw na uhaw ka. Ang gustong-gusto mo. Yung iba, ayaw nang umuwi. Tira na lang sa church. Diba? Noon sa Baguio, nakuha namin. Mga kabataan, ayaw na maghiwalay. Pero nung una, sa mga youth camp, naranasan namin yan. Natatawa ako eh. Pag youth camp, pag bagong dating yung mga kabataan, ako. Parang kumpol-kumpol, di ba? Dito, region, to region. Mga Ilocano, Bisaya, di ba? Tagalog, mga ganyan. Taga Manila, taga ganito. Pero pagkalipas ng ilang araw, makita mo, ayaw na magsipaghiwalay. Ay, ganun. Kasi, na-revive na eh. Na-break na yung mga barrier ng races, ng confident, di ba? Kasi yung iba, taga Manila yan, ako taga dito lang. Pero kapag nagkaroon na ng power din of God, nabi-break lahat yon. Kaya lang, nagiging magkakaibigan na, wala nang pakialam kay saan ka galing, di ba, na lugar. Magano. Kaya pag hiwa-hiwalay na, iyakan na. Lalo yung mga babae, musyo, yakap-yakapan na yan. Oo, iuwi na! Iyakan na yan. Tawag ko. Kala mo naman. Bakit? Kasi nagkaroon na ng deliverance. So, nagkaroon na ng revival. So, ibig sabihin. So, ganun ang nangyayari. Pag uwi, ayan, balik na naman sa... diba? Yun, napapansin ko eh. Gumagastos tayo nung sa grabe. Ilang beses, hindi madaling mag-heal ng mga okasyon na ganyan. Lalo na, 500 mga kabataan, mga ganyan. Tapos parang satisfied ka pag last night. Yun. Last day, talaga naman, grabe. Tapos, kamusta na yung mga kabataan natin dyan? Pagkalipas ng isang buwan, nasaan na yung mga konyo? Wala, hindi na nagsimba. Nag-aabang na naman ng youth camp. Nag-aabang na naman ng swimming. Seasonal. Batang Sambales. Seasonal eh. Yan. Pero ito kasi, diba? Ang problema. Okay, so alam na natin. Pinapag-aralan natin to hindi para i-condemn lang o para kundi be aware. Diba? Sabi doon, magbantay kayo, sabi ni Jesus. Diba? Kasi hindi natin alam ang araw o oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Diba? So, kapag nagbabantay ka, kung halimbawa security guard ka, uupo ka lang ba sa isang tabi? Siyempre, alamin mo yung parameter mo. Diba? Alamin mo anong nangyayari. Diba? Alamin mo siya. Ng isang klase. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, hindi niya sinabi kung kailan darating, pero sabi niya, watch. Magbantay. Ready. Maging handa. Sabi niya. Kaya, yan yung mga dahilan. Okay? Meron pa ba? Pang-anim. Hindi sinampalatayanan ang salita ng Diyos. Ito naman, narinig niya, napakinggan niya, naunawahan niya, walang problema. Ang problema, hindi lang niya. Kaya sabi niya, sinampalatayanan. Kaya sabi niya, ang binihing na hulog sa may matitinik na halaman ay mga taong nakinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang nangyari, nawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Ito yung sinasabi ko na minsan nakakalungkot sa mga kabataan. Diba? Pagdating ng college, high school, college, napaka-active nila. Pero pag nagkatrabaho na, diba, nakaranas na ng sweldo na malaki, kamusta? Busy po kasi sa trabaho eh.
Di ba? Nawalan na ng puwang. Pagod na, day off ko. Pero tanong mo, saan po siya nung day off niya? Nasa mall, nasa hinihan, nasa bar. Hindi siya nagpapahinga. Di ba? Pero pag tanong mo, punta ka ng church, pagod po ako eh. Yung mga dramang alam na natin yan. Di ba? Pinagdaanan na natin na maraming karanasan. Marami na kaming mga kabataan na ganyan. Tapos magpe-prayer request yan. Lord, Pastor, paki-pray nga, ma-promote ako. Napopromote naman yung iba. By the grace of God. Pero hindi mo na mahagilap. Kaya sabi niya, nawawala ng puwang. Yung salita ng Diyos. So natanggap niya ang problema, hindi niya pinaniwalaan. Hindi na, nawawala na yung pananampalataya niya. That God will take care of you. Hindi masamang mangarap. Ang ibang translation niya, sabi niya, pagmamahal sa kayamanan. Alam naman natin, di ba? Timothy. Di ba? Timothy chapter 6, sabi doon, love of money is the root of all evil. Di ba? Hindi yung pera. Pagmamahal sa pera. Kaya ito, yun ang naging problema. Hindi masamang yumaman. Mangarap, mag-ambisyon, mag-dream. Hindi ko sinasabing hindi masama. Ay, masama yon. Kasi, meron tayong mga katuruan na nakakagisna na natin nung una, di ba, na pag mayaman ka, masama ka. Ha? Yung mga ganon. Kasi mandaraya ka, ganito ka, ganyan ka. So, tanggalin natin yon sa isip natin. Hindi yon. Kaya nga nilikha ng Diyos ang mga ginto, mga pera, para pakinabangan. Hindi masama. Pero ang problema, pag pinagpalit mo na, mas minahal mo na siya. Kaya nga, love of money is the root of all evil. Pagmamalaki, pagyayabang, pang-aapi sa kapwa, because of the love of money. Yan ang patunay na mas mahal mo na yung pera kaysa Diyos. Di ba? Kapag nang-aapi ka na ng kapwa dahil sa pera. Ako, yan ang isang palatandaan ko. Di ba? Inaapi mo na ang iyong kapwa because of money. Kaya minsan natatawa ako sa mga dikotse ko, no? Di ba? Tapos nasagian lang na kunti yung galit na galit. Di ba? Parang, mahal yan. Totoong mayaman ka. Di ba? Gas-gas lang yun. Kayaan mo na. Sige, ganyan talaga ang buhay. Ingat ka na lang. Di ba? Ay, hindi yung murang-murahin mo, maliitin mo, magmayabang ka. Di ba alam na ganito yan? Di ba? Ako pa sa akin, gano'n lang eh. Okay. Noon nga, naalala ko mayroon kaming, nasa Baguio pa ako, pumunta kami ng Cavite. Mating kami ng convention. So, ako yung guide doon sa sasakyan namin. Nasa Luneta na kami, sabi ko, tumabi ka na, sabi ko sa driver namin, sa first lane kasi liliko tayo, kakanan tayo doon banda. Dito sa may bandang Kalaw yata yun. Natandaan ko. Ang problema, dito dapat siya, dito siya. So, anong nangyari? Siyempre, diretso na. Nung nag-go na, diretso na, birit na. Bigla siyang gumanon. Lumiko. Kaya sabi ko, dapat tumabi ka para gaganon na tayo. Di ba? Yun yung tama. Problema, dito siya, biglang lumiko. Ay, ang bilis ng takbo ng kutseng puti. Doktor pala, nagmamadali, papuntang Sambales. Bag! Wasak. Yung harap ng bagsak yung hood niya. Pero hinangaan ko yung doktor na yon. Nangaan ko yung tao na yun. Sabi ko, patay tayo dito. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na pinababa yung driver namin. Baka mamaya, may baril yun o ano. Ako lang bumaba. Sabi ko, sir, pasin na ganyan. Bumaba siya, sabi niya. Kamot siya ng ulo. Ito na yun ang mahirap eh. Nagmamadali eh. Ayun lang sabi niya. Tinignan niya na ganyan. Hindi, tawag na lang tayo ng pulis para insurance na lang. Diba? Ganyan talaga.
Sinisipan niya sa sarili niya, ito mahirap, nagmamadali kasi. Saan mo ba kayo punta sir? Ganyan. Punta ako sa Zambales, may pasyente kasi ako eh. Nakita ko, nakaputi siya. Pero isang ko, sa harap ng kotse niya, mayroong daily bread. Kaya may hinala ako, siguro Kristiyano to. Kasalanan ng driver namin eh. Kaya yung driver namin ng mga tuwiran, sabi ko, huwag ka magagalit lalo yan. Diba? Iti-trigger mo pa yung damdamin niya, yung galit niya. Kasi mali ka naman. Mga ngatuwiran pa. Kaya nung narinig niya ng ngatuwiran, tinawag niya yung driver, halika. Sabi niya ganyan. Pero hindi naman siya galit. Matinig, ano ba yan? Parang matatag lang. Parang stoppy lang yung boses niya. Sabi, halika. Pinakita niya. Ito, ganyan. Pinaliwanag niya sa driver na kasalanan mo yan. Diba? Hindi ka nakapag red light, ano ba yan? Signal light, tapos dapat dito ka. Liliko ka pala. Pero nangaan ko siya. Sabi ko, hindi na nga nakipag-usap na mabuti. Pumunta na lang doon sa report din, police report din. Malis na uli. Pero sabi niya, ganyan talaga. Kasama yan. Ay kung iba yun, pinagmumura na. Diba? Bumagsak yung kanya. Pero nakita ko doon, mayroon siyang daily bread sa harap ng kotse. Binigyan pa nga kami ng gamot vitamin. May dala-dala siyang box na ganyan. Binigyan yung pulis, binigyan pa kami. Binigay sa akin yung box ng calcium ba yun? Vitamin C, calcium, sodium yun pala, sodium ascorbic acid. Binigay sa akin. Dahil ako makipag-usap. O, tinan mo, sabi ko sa driver, ako pa ngayon ang nabigyan ng vitamin, dapat ikaw. Diba? Mabait kasi rin. Binigyan niya ako ng ganyan. Sige, thank you. Tapos sa kanya, doktor pala siya. Point ko doon, di ba? Kung ang pera ay gamit lang sa'yo, hindi ka, di ba, magmamaliit ng kapwa, hindi ka mangi-insulto ng kapwa, na katulad mong nilikha lang din ng Diyos. Di ba? Hindi mo, kasi material lang yan eh. Ibig sabihin, may babalik naman yan, di ba? Ay sa'yo makipanggalngalan ka doon, tapos malalaman, ay ito pala siya. Parang binababa mo din yung dignidad mo, di ba? Yung sarili mo. Nabirin mo, nakikipanggalngalan ka doon sa, di ba? Na ikaw pala ay ganito ka. Malaman na, ay pastor yan. Eh bakit ganyan? Kahit pa sinong may kasalanan, hindi yun ang issue doon. Di ba? Bakit? Because the love of money. Ayaw mawalan. Kaya nga sabi ko, kung ako lang may pera, baka sabihin ko, o sige, baka kailangan mo pa ng panghulog sa kotse mo. O sa akin, 1 month. Ito yung pampaayos mo. Para huwag ka na lang magngangal-ngal dyan. Diba? Parang, yan na. Magkano ba yan? Baka hulugan yung pera mo, yung kotse mo kasi, okay na, ito ang panghulog mo. Tapos, ka na magngangal-ngal. Diba? Ganyan talaga ang buhay. Ayaw mong bumangga, huwag kang mag-drive. Ba't napunta ba tayo dyan? Ayan. Pananampalataya. So, amen? Kaya nga sabi niya, walang makapaghiwalay. Romans chapter 8, yan, 35 to 37. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, pahirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Pero kahit kanino, kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating mapagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang kapangyarihang espiritu. Small e yun sa lukuyang panahon o panghinaharap, ang mga kapangyarihan ang nasa itaas o nasa ibaba o kahit pa mga bagay sa mundo ay hindi makapaghiwalay taasin sa pag-ibig Diyos. So tandaan natin, iiwan ng Panginoon.
Walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ang tanong, iiwan mo ba ang pag-ibig na yan? Tatalikuran mo pa ba? Amen? Naranasan niya ng umibig at mahirap, masakit ang talikuran. Lalo na kung tapat ka at totoo ka sa pag-ibig mo. Tama? Masakit. Ibinuwis mo ang lahat, maging ang iyong buhay. Pero wala pang nakagawa noon. Wala pa. Pero yung mahalin mo lang ng totoo at tinalikuran ka, masakit. Ibinigay mo ng lahat. Pero alam niyo ang pag-ibig ng Diyos, walang makakapaghiwalay. Boyfriend, girlfriend, yaman, career, o kahit mga espiritu na naglipana sa paligid at sa tabi mo. O, yung mga katabi mo, sabihin mo, hindi mo ako mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ano man ang mangyari, you are not enough. Diba? The world is not enough. At kahit anong kapangyarihan, sabi niya, imagine, diba? Kahit anong kapangyarihan. Kaya maganda yung sabi ng pasa ko eh. Real man, fear God, fear nothing. Real Christian, totoong Kristiyano, may takot sa Diyos, walang kinakatakot. Kasi walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Pero tanggapin natin ang katotohanan, mayroon tayong kanya-kanyang kinakatakutan. Amen? Tama? Takot tayong maiwan. Takot tayong di mapasin. Diba? Pero huwag kang mag-alala, ang Diyos, pag-ibig ng Diyos, hindi mawawala. Ay, samantaling yung ako, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa araw na ito, sa umaga nito. Salamat pa rin na Espiritu sa patuloy na magpapaalala mo sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, patuloy namin pupilihin, sasambahin habang kami nabubuhay. Lord, magtitiwala at susunod kami sa iyo. Ano man ang mangyari, Panginoon, tulungan mo po kami. Alam po namin, may kanya-kanya po kaming mga kahinaan. At alam niyo yun, kanya-kanya po kaming limitasyon. At alam niyo yun, Panginoon. May kanya-kanya po kaming mga capacity. Pero ang hindi ito hadlang upang hindi kami magpatuloy. Magtitiwala at maglilingkod sa iyo. Dahil alam namin, ang pag-ibig mo ay walang makapaghiwalay sa amin. Salamat po, Diyos. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you. God bless.